Eto na nga yung part 2 ng pag-travel namin sa Puerto Galera. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung accommodation na napagtanungan namin dito and then magkano yung mga expenses sa pagkain. Mas maganda ba na mag-hotel na lang tapos meron na silang lutuan, bibili ka na lang ng pagkain or mag-restaurant ka na lang. Syempre hindi ka na doon magluluto, no, o order ka na lang. Eto pong sasabihin ko sa inyo ay based lang sa aming napagtanungan and nung pumunta kasi kami dito wala na talaga kaming problema. Si manager na ang bahala sa aming accommodation, pagkain and then magbabayad na lang kami. Yun naman po ay salary deduction lang sa Nakarating kami ng Puerto Galera na wala kaming iniisip na gasto sa pagkain, sa hotel, or kahit na ano. Ang problema lang namin is yung pocket money, kung may bibilhin man kaming mga pasalubong gano'n. At eto nga, doon nga sa napagtanungan namin kung pupunta ka dito, ang hotel nga per night lang ha, per night is 3,500. So, isang gabi lang yon. Paano na lang kaya kung araw tayo pupunta dito? Meron kasi silang oras ng pag-check-in at pag-check-out mo. Dapat yung mga ganitong oras, naka-check-out ka na or naka-check-in ka na para hindi ka lugi doon sa iyong binayad. So kung meron man kayong mga kamag-anak dito sa Puerto Galera, mas maganda kasi mas makakatipid kayo sa gastos kasi yung isang tulog mo lang dito sa hotel, mga 4 packs siguro kayo or 2 packs, ayan, ganun din naman yung expenses, ganun din yung bayad, 3,500 din. Yung hotel kasi na napagtanungan namin is meron ng swimming pool. Pwede kang maligo doon, pwedeng mag-enjoy yung mga bata, mga anak mo habang naka-stay kayo doon at mainit pa maglakad-lakad sa may tabing dagat, sa may white Hindi nga kami nakapagtanong doon nga sa hotel na walang swimming pool. Yung ordinary lang na room. Pero sa tingin ko kung may mas mababa man na room dito konti nga lang talaga yung diferensya. Akala ko nga dati kapag pupunta kayo sa Puerto Galera, yung per night mo is 300 lang. Yun pala. Libo be ang room. At sa pagkain naman, based sa experience namin dito, mas nakakatipid tayo kapag bibili na lang tayo nung hilaw na pagkain, bibili tayo sa palengke, tapos tayo na lang yung magluluto. Kasi grabe ang presyo ng pagkain ng mga restaurant dito. Parang doble nga sa atin or triple. Hindi ko lang sure yung iba kasi si manager nga yung namili sa amin ng mga pagkain nung nag-restaurant kami. Pero kasi ang presyo ng karne nila dito kapag bibili ka is 150, 'di ba? Doble ng presyo sa atin. Sa atin nga 60 lang to 70 ang presyo. Per order yun. Kaya kung ako sa inyo, kapag pupunta kayo dito, magdala na lang talaga kayo ng inyong pagkain or bumili na lang kayo kung mag-hotel kayo. Kasi sa hotel, meron naman talagang lutuan. Pero kung mayaman naman kayo at afford nyo ng mag-restaurant, okay lang naman yan. Bahala kayo sa buhay nyo, char. Tapos kapag nasabayan ka na nga mismo ng Puerto Galera, yung unang papasukan mo, ayan, maniningil na nga kaagad sa'yo yan ng 120 yata per head. Hindi ka pwedeng pumasok ng Puerto Galera nang hindi ka nakakabayad sa kanila. Meron nga silang binibigay na ticket, ipapakita mo yon kapag lumabas ka ulit ng Puerto, gagala ka sa ibang lugar ng Oriental. Tapos kapag balik mo, ayan, ipapakita mo lang yung ticket na yon na nakapagbayad ka. Nakadalawang balik nga kami ng Puerto kasi gumala nga kami sa Infinity Farm. At doon nga sa Infinity Farm, Diyos me, sobrang mahal din ang bilihin. Ang pagkain nga nila kapag 10 packs nasa 3,600. Hindi naman pwedeng bumili ka ng pagkain sa labas at magluto ka. Hindi pwedeng magbaon kasi yun na nga lang daw yung kanilang kinikita. Doon ka dapat mag-order. So kapag pupunta ka ng Infinity Farm at meron kang mga baon-baon dyan na pagkain ay hindi talaga nila yan i-allowed na ipasok mo sa loob. Ipapaiwan yan sa labas. Kaya kung may bala kayong pumunta doon, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang na wag na kayong magluto ng pagkain. Wag na kayong mag-aksaya kasi hindi rin yan nila papayagan pumasok doon. Doon ka na talaga mamimili sa kanila. Meron na sila dong restaurant, may mga lechon, kompleto na. Meron din silang mga desserts at kung ano-ano pang mga pagkain, may mga prutas din. So sa transportation nga kung kayo ay nakamotor, talaga namang sobrang sakit niyan sa baywang sigurado. Kapag nakamotor nga kayo, ang biyahe siguro papuntang Puerto is 5 hours lang to 6 hours depende nga sa takbo ng motor nyo kasi yung iba parang hinahabol ng kabayo kung mag-drive. Pero mas maganda ng mabagal ang takbo mo kaysa mabilis. Basta makarating ka sa yung patutunguhan ba. So nung pagdating nga namin dito sa Puerto Galera, after nga namin kumain, gumala nga ulit kami dito. Bali nakadalawang balik nga kami dito sa may White Beach at nagpicture-picture. Nanood nga kami ng fire dancing na hindi naman namin naabot. Kasi kung saan-saan pa nga kami gumala. Alam niyo bang ang mamahal ng mga damit dito at shorts? Short nga lang na pang beach 250 nga. Ganon din sa damit. Meron nga damit dito na 150, 130 depende nga sa klase. At ayan, meron nga ditong mga bar at kainan na may show. Pwede kang manood. So yun lang muna for today's video. Thanks for watching. Bye.